Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Lito Moblog in Vancouver, British Columbia. Sabi, alam na alam ang presyo ng pulburon. Pinagtatawanan ngayon ng netizens si DILG Secretary Junvic Rimulya dahil sa pagiging updated nito sa kasalukuyang presyo ng pulburon sa pamilihan. Sa isang press conference kamakailan, sinabi ni Rimulya na umakyat ang presyo ng pulburon at bumaba naman ang antas ng krimen sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Patunay umano ito na hindi dapat tinatarget ang mga nagbebenta ng pulburon, kundi ang pinagmumulan ng supply ng illegal na gamot. So, bilib na bilib sa sarili. Yan ang kanya. Umakyat ang presyo ng pulburon. Ano ang reaksyon ng taong bayan? Tinignan ko. Tingnan natin ang nag-react. 10,000 ang people nag-react. 9,600 ang tumatawa, 196 galit, 205 lang ang nag-like sa kanya. So, anong percentage ito? Nasa ano lang? 99% hindi pinapaniwala nitong sekretary ito. Paano kung itong magpresidente? Paano kaya maging presidente ito? Ano sa tingin nyo? Kasi sa ngayon, wala namang ibang kandidato ng Marcos administration, maliban lang kung matuloy yung pinapangarap nila na Leni Marcos Jr. tandem. Yun daw ang pambato nila para talunin si VP Sara. But to me, parang suntok sa banyo. May prinsipyong tao si Madam Leni. Ayaw niyang yung pagbisita ng Pangulo sa Naga at nirespeto, nandyan si Madam Leni, pinatawag ang mga mayors, nagpunta rin sa Malacanang si Madam Leni. Ganun lang talaga ang ugali ni Madam Leni, sabi ng isang abogado na marespeto daw, marunong gumalang, kailang hindi siya tanga. Huwag na kayong umasa na magtatandem ang Robredo Marcos sa 2020. Ako rin, naniniwala ko doon. Kain suka, hindi ganyan si Madam Leni. Pwede pa siya, no? Pwede pa si Hontiveros. Kain suka yun. Makipagtandem yun. Yan si Bam Aquino, never. Makipagtandem sa Marcos. Yang Leni, Madam Leni, may prinsipyo yung mga yan. So, sino ang magiging kandidato ng Marcos? Rimulya lang. Gusto niya Basta i-endorse daw siya ng Pangulo. Wala namang ibang endorse ng Pangulo. Sino pa ba? Wala na Romualdez, wala na. Sirang-sira na si Romualdez. So it will be Junvic Rimulya. Kaya nga itong mga pahayag niya ngayon, kung makita nyo, ibinibida niya yung accomplishment niya sa DILG. Isa na ito, yung very successful daw ang campaign nila sa illegal pulburon. Kaya, ayan, umaakyat na daw ang presyo. Tingnan natin ang mga comments, Wilson Tanganili, pati presyo alam. Sidor Isapot, daming intel, balik na kasi dati ng kalakaran. Wala nang takot, tuloy ang negosyo. Correct. Ito, every time na magpunta ko sa ibang lugar, nasa Mindanao ko ngayon, galing ako sa Luzon, most time, maraming buwan ako sa Luzon, sa Metro Manila, sa Ilocos, ganon ang sinasabi. Bumalik na ang kalakaran ng droga. Dito rin sa Mindanao, sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan ko, nagtatanong ako tungkol sa droga, ay, nandyan na naman sir, bumalik na. May nakausap akong kapitan ng barko. Pwede palagi siya sa pantalan, ano?
yung isang lugar. Hindi ko na lang banggitin yung syudad na may malaking pantalan. Grabe sir, sabi niya. Bago umupo si Tatay Digong, grabing bintahan dito. Pag upo ni Tatay Digong, talagang halos wala na. Natakot sila kay Digong. Ngayon, wala na, bumalik na naman. Ano? Bumalik na talaga. Wala na takot eh. Kasi, anong policy ng gobyernong ito, intindihin ninyo ang mga adiktos. Nag-overtime lang yan para hindi makatulog. Ano pa? Meron pang pari na okay lang yan. Pabayaan nyo silang magbenta dahil para pangkabuhayan lang yan. Makaganansya o magbenta daw ng 3 sachet. Yung isang adiktos, may 50 pesos na ganansya kada sachet, 150, ayun, mapakain na daw niyang pamilya. Kaya ano, pang-aasahan mo sa ating, Antonio Robles, tumatas ang presyo ng pulburon kasi tumaas ang demand. Kulang ang supply, dumami na naman ang gumagamit. Yan ang tama. Ang ipinapalabas kasi ni Secretary John Vic, nakontrol nila yung supply. Kakaunti ng supply kaya mataas ang presyo. Ako, iba ang pagtingin ko. Kulang ang supply. Ang daming gumagamit. Kaya tumaas ang presyo dahil sa dami ng gumagamit. So, bahala na ang taong bayan kung paniwalaan nyo. Kaya lang, tinatawanan siya eh. Dennis Munar, aminado kang talamak pa rin ang pulburon. Ha, ha, ha. Talento Joel, nagkakaubusan na ba kaya umakyat ang presyo? Pwede na ilabas yung mga nakuha sa dagat, mataas ng presyo. Yung palutang-lutang ba? Mars Aminin, dealer kasi ngayon, lalo na ang pamangkin niya. Hindi ko kilala yung pamangkin na yan. Updated sa price ng pulburon. Bakit? Mas naalala niya pagtaas ng presyo ng pulburon pero baliwala sa kanya pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga, ang salamat sa nagtabang nga. Tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga. Sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.